Lagot na ang bagong task force ng Malacanang. Iaatang na kay Torre. Torre, nagsalita na. Yari na. Heads will rule. Mga nepo babies na anak ng mga mayayamang contractors. Siguradong iiyak. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Don't pity me, pity the flood victims. Saad pa ni General Nicolas Torre III. Mga kababayan, nakahanda na ba kayo? Kasi itong balitang ito, hindi basta ordinaryong reshuffle lang sa gobyerno. May amoy na ng malalim na politika. May halong kontrobersiya at higit sa lahat, may posibilidad na may mga heads will roll. Pero teka, bago tayo pumunta doon, isipin muna natin bakit nga ba biglang natanggal si General Nicolas Torre III bilang chief ng PNP? Ito ang biglaang pagbabago. Sa isang iglap, pinalitan si Torre ng Malacanang. Sabi ng iba, simpleng administrative move lang ito. Pero bakit ngayon? Bakit sa gitna ng baha at sunod-sunod na reklamo ng taong bayan? Torre mismo nagsabi, "Don't pity me, pity the millions of Filipinos na paulit-ulit na binabaha." Boom! Teka, may pahiwatig. Kung iisipin, parang may pinapahaging si Torre. Hindi siya nagpakita ng sama ng loob, pero malinaw ang mensahe. Huwag sa kanyang tumutok, kundi sa mga tunay na biktima. At dito natin makikita ang next move ng Malacanang. Ngayon may usap-usapan na bumubuo ng bagong task force na i-assign mismo kay Torre. Pero ang tanong, bakit siya pa rin ang babalikan? Kung tinanggal siya bilang PNP chief, therefore may mas malalim pa na plano. Ito may para siya ang maging mukha ng crackdown laban sa mga tiwaling kontraktor. O baka naman para ipakita na hindi siya tuluyang isinantabi kundi gagamitin sa mas mabigat na laban. Yari na ang Nepo Babies. Ito ang pinakamainit. Ilang kontraktor daw na matagal nang nakikinabang sa malalaking proyekto ay paboritong supplier ng gobyerno. Pero ang masakit, mga anak ng mga ito, mga tinatawag na mga Nepo Babies, ang umano'y nakikinabang sa ilalim ng mesa. Kung totoo ito, sigurado malaking pangalan ang nadadamay. Dahil kung magsisimula ang investigasyon, therefore hindi lang maliliit na opisyal ang mapuputol, kundi mismo mga malalaking ulo. Ang mensahe ni Torre, habang patuloy ang haka-haka, simple lang ang panawagan. I serve at the pleasure of the President and the country. Inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Parang sinasabi niya, wala siyang galit, wala siyang takot. Pero kung anuman ang laban na iaatang sa kanya, handa siyang harapin ito. Ang huling tanong, kung totoo ngang iaatang kay Torre ang bagong task force laban sa katiwalian, isa lang ang malinaw, may iyak na siguradong maririnig, hindi sa mga kalsada kundi sa mga mansyon ng mga nakasanayan ng untouchable. Kaya abangan, dahil kung magsisimula ang gera kontra sa mga anak ng koneksyon, yari na. Mateo 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Habang ang bayan ay pagod na sa baha, sa katiwalian at sa paulit-ulit na siklo ng sakit, nariyan ang ating Panginoon Jesus na nagsasabing, "Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Kaibigan, sa dami ng mga problema ang ating kinakaharap, ang ating Panginoon Jesus mismo ang dapat maging sentro ng ating mga pag-iisip. Kahit na bumabaha, lagi nating tatandaan na ang mas malalang problema ay ang pagbaha ng kasalanan at kasakiman. Kaya nga naman, patuloy natin ipanalangin ang bawat isa na tayo pakalinisin ng ating Panginoon Diyos at totally na magpasako
lamang sa ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po ang aming bayan. Pakalinisin po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at tulungan niyo po kami magbago. Nanawa Panginoon hindi na bumaha ng kasakaiman at kasalanan sa aming bayan. Patunayan niyo po Panginoon si General Torre, ang aming Pangulo at ang mga layunin ng aming gobyerno para sa kapakanan ng bawat isa. Ngunit naniniwala po kami na kayo lamang po ang makakapagbibigay ng mabuting gobyerno. Nanawa po'y ipasakop namin ang lahat ng aming mga plano sa inyo lamang. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.